Hello! Sa part 16 ng ating video series na ito na tungkol pa rin sa Republic Act 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay ating tinalakay yung Section 7 hanggang 8. Yung Section 7, ito yung tungkol sa SALN or Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at saka yung Section 8 naman yung tungkol sa Unexplained Wealth. So, natapos na natin talakayan ang lahat ng mga, kung ano yung mga considered as corrupt practices mula Section 3A hanggang Section 3K. At saka, tinalakay na rin natin yung Section 4, yung tungkol sa prohibition ng certain individuals, yung Section 5, yung prohibition ng mga kamag-anak ng President of the Philippines, Vice President of the Philippines, Senate President and Speaker of the House. Tapos, tinalakay na rin natin yung Section 6, yung prohibition naman sa members of the House of Representatives. So, ngayon naman, titingnan naman natin kung ano naman kaya ang posibleng parusang kakaharapin ng mga public officials na na-convict o nakitang may sala sa or nag-violate ng mga provision na ito ng ating revised penal code. Ng ating Republic Act 3019. So titingnan ang mga penalties ay nakapaloob sa Section 9 ng batas na ito. At titingnan natin kung ano yung nakalagay sa Section 9. Sabi dito, Section 9, penalties for violations. Any public officer or private person committing any of the unlawful acts or omission enumerated in sections 3, 4, 5, and 6 of this act shall be punished with imprisonment for not less than 6 years and 1 month, nor more than 15 years, perpetual disqualification from public office, and confiscation or forfeiture in favor of the government of any prohibited interest and unexplained wealth manifestly out of proportion to his salary and other lawful income. Any complaining party at whose complaint the criminal prosecution was initiated shall, in case of conviction of the accused, be entitled to recover in the criminal action with priority over the forfeiture in favor of the government the amount of money or the thing he may have given to the accused or the fair value of such thing. And then paragraph D, any public officer violating any of the provisions in Section 7 of this Act shall be punished by a fine not less than 1,000 pesos nor more than 5,000 pesos or by imprisonment not exceeding 1 year and 6 months or by both such fine and imprisonment at the discretion of the court. The violation of said section proven in a proper administrative proceeding shall be sufficient cause for removal or dismissal of a public officer even if no criminal prosecution is instituted against him. So ito yung mga penalties o ito yung mga parusa na ipapataw sa mga nag-violate ng Section 3. Ito yung mga corrupt practices na tinalakay na natin. Yung Section 4, yung mga prohibition ng mga certain individuals na may close relationship or relative ng mga public officer. At saka yung Section 5, yung mga relative ng President, Vice President, Senate President, and Speaker of the House. At saka yung Section 6, yung sa members of the House of Representatives. So, ang parusa nila, pag nakitang guilty, ay kulong na hindi na hindi bababa sa 6 years and 1 month hanggang pero hindi lalampas ng 15 years. So, 6 years and 1 month hanggang 15 years ang parusa pala nito. Mataas ang sentensya pala nito na kulong. Tapos, perpetual disqualification from public office. So, habang buhay na hindi na siya pwedeng humawak ng mga posisyon sa government. And confiscation or forfeiture in favor of the government. So, lahat ng mga kayamanan na likom na nakuha niya, pera o anumang mga interest na nakuha niya dahil sa pag-violate ng mga provision ng Republic Act 3019 ay kukunin yun, babawiin yun
in favor of the government. Mapupunta sa kaban ng bayan, ibabalik sa government. So, kung meron namang halimbawa, merong nagrereklamo na partido, tapos yung reklamo, dahil sa reklamo niya, na-convict. Successful yung reklamo niya kasi na-convict yung inireklamo niyang public official. So, dahil doon, kung halimbawang meron siyang naibigay na mga pera doon sa government official na yon na kanyang nireklamo, ay ibabalik sa kanya yon. Priority siya. Unahin mo nang ibalik sa kanya kung ano man yung nakuha o naibigay niya. Pagkatapos, kung merong sobra, para na yon sa government. So, priority siya over the forfeiture in favor of the government. So, dito naman sa sa paragraph B, yung violation sa SALN, yung hindi nakapag-comply sa SALN or kung nagsinungaling ka sa SALN, ang parusa naman yan ay a fine of not less than 1,000 pesos nor more than 5,000 pesos. Multa na hindi bababa sa 1,000 or hindi naman lalampas sa 5,000 pesos or pwedeng kulong din, not exceeding 1 year and 6 months. So, dapat ang parusang kulong naman, pag nag-violate ka sa Section 7, yung tungkol sa SALN, ay kulong, maaring fine na hindi bababa sa 1,000 at hindi naman lalampas sa 5,000 or maaring kulong na hindi lalampas ng 1 year and 6 months. So, kulong na hindi lalampas sa or parehong both. Nasa korte na yon kung gusto niyang ipataw. Maaari siyang patawan ng fine lang na hindi bababa sa 1,000 at hindi naman lalampas sa 5,000 or kulong na hindi bababa sa 1 year and 6 months or parehong multa at kulong ang maaring ipapataw sa kanya. Depende na yon sa diskresyon ng korte. Tapos, kung halimbawang na kasuhan ka administrative, mayroong administrative case na isinampalaban sa iyo dahil sa pag-violate ng Section 7 ng RA 3019 or itong tungkol sa SALN, sapat na yon. At kung napatunayan kang guilty doon sa administrative proceedings, nakita ang may pagkakasala ka, sapat na yon na maging basihan or ground para i-dismiss yung public official na yun from the service, regardless kung mayroong criminal case na isinampa laban sa kanya. So, yan po ang ating tungkol sa Republic Act 3019.